Niready ko po talaga to para kay tatay. Hingin ko na po yung konting oras mo. Bago po ako magsimula, nais ko po kayong pasalamatan lahat na nandito. Bagamat alam ko po na kayo po ay abala rin sa inyong mga gawain, ay napagbigyan niyo po kami kahit konting panahon upang sariwain po yung mga alaala na naiwan ng aking tatay. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ang bunso sa 4 magkakapatid. Ang nakamana po ng higit kaysa sa material na bagay. Ako po si Narciso Bulaong. Mahirap po pala magsalita. Ako po si Narciso Bulaong Jr. Ang pangalan po na ipinamana sa akin ng tatay ko. Karangalan ko pong magsalita sa harap nyo ngayong gabi. Karangalan ko po na magsalita sa inyo ngayon tungkol sa tatay ko. Ang tatay ko po ay simpleng kagaya lang din po natin. Madali siyang kausap, madali siyang lapitan, hindi po siya maselan. At higit sa lahat, hindi rin po siya killjoy. Halos lahat po ng hiniling namin, wala po akong maalala na tinanggihan niya. At hindi naman po siguro lingid sa karamihan dahil ang tatay ko po ay naglingkod ng 4 na termino dito po sa ating barangay. Sa humigit kumulang po siguro mga 16 years ng kanyang paglilingkod, ay nakita nyo naman po ang kanyang dedikasyon sa kanyang bukasyon. Ang tatay ko po, ang paraan ng paglilingkod niya, he never quits, he never surrender. Gagawa po ng paraan yan. Kahit nga po wala ng paraan, gagawa pa rin po. Saksi po ako sa lahat. Buhat nung siya'y una ng nanungkulan hanggang itong huling termino niya. Nung nakaraan nga po, sabi ko sa kanya, Tay, magpahinga ka na, Tay, eh. Mahina ka na. May sakit ka pa. Tapos, nagpaplano ka. Sumama na rin po ako sa kanya, actually, kasi hindi ko po siya talaga maiwan. Kahit ako po, personally sa politics, muntik na nga po dahil buti na lang hindi natuloy. Kasi po nakita ko sa kanyang paninilbihan, ibibigay niya lahat. Pati nga po yung bigas na iniipon ko sa loob na. Ako po kasi ang nag-aanda nun. Halimbawa, umani kami ng April. Siguro mga iba yung October, mauubos na yun. Aba, June pa lang, mauubos na, pinamimigay niya kasi. Okay lang naman. Sabi niya, anak, ito ang kaligayahan ko eh. Dito ako masaya. Hindi ako masaya pag umuwi yung tao na wala akong nagawa. Natahimik po ako. Yun na po siguro ang pinaka magandang kataga na nadinig ko sa buong buhay ko. Yung nabanggit nga po ng kuya doon, yung panganay po sa amin, yung panalangin niya na sana 5 years. Dagdagan pa ng Panginoon yung buhay niya. At yung 5 years po na yon, ilalaan pa rin niya sa panunungkulan.
proud na proud po talaga ako sa tatay ko. Siguro kung may titulo po, nakagaya sa boxing, sa pagiging ama, ang tatay ko po ang number 1 pound for pound sa akin. Kaya mga kasama, mga kabarangay, mga kaibigan, dalawang bagay lang po siguro ang magagarantihan ko sa inyo tungkol sa tatay ko. Isa siyang magaling na leader at isa siyang mabuting tao. Maraming salamat po.